Hallelujah, 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 Hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ako'y kilala ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kay sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa nito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Sabado tayo, na ika-4 na linggo ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. At ang ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa Mesiyas. Mesiyas, sa salitang Hebreo, Mesaya, sa salitang Grigo, dahil kung na Grigo ang ating mga pagbasa, ay Kristus. At ang kahulugan nito, hinirang. Pero kapag tingnan po natin ang Kristus, ito yung lalagyan ng langis sapagkat siya ay hinirang. At ang hinirang ng Diyos ay ipinangako na ng Diyos. At mula sa kapanunan ng mga patriarka hanggang sa panahon ng mga propita ay sinasabi na darating ang Mesiyas na tagapagligtas at gumawa ng mga himala sa pangalan ni Yahweh na Diyos na Ama, sapagkat ang Diyos ay suma sa Kanya. Pero hindi ito tinatanggap. At dahil hindi tinanggap, kaya po sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, verso 44 hanggang 52, sinasabi ni San Pablo ngayon na una, ang salita ng Diyos ay para sa mga Hudyo. Ngunit hindi tinanggap ng mga Hudyo
At dahil itinakwil ang Mesiyas, dinala nila ang mabuting balita, ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa mga hintel, na ikinagalak naman, ikinatuwa naman ng mga hintel, sapagkat sila ay maging bahagi na sa mga hinirang ng Diyos. Kaya matupad ang sinasabi sa salmista sa Salmo 97 na kahit saay namamalas ang tagumpay ng nagliligtas, kaya umaawit sila ng bagong awit na ialay nila sa kangahangang ginawa ng Diyos. Kaya po, sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 14, verso 7 hanggang 14, ang karugtong ito ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 1 hanggang 6, na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na inyo pong napakinggan kahapon. At ngayon sinasabi na niya na siya at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, siya na daan, katotohanan at buhay at tagapamagitan ng Ama ay iisa. At ito yung unang katangian ng isang Mesiyas, ang Kristo, na siya ay magpakilala sa Ama at makilala ang Ama sa pamagitan una ng kanyang presensya, pangalawa sa kanyang itinuturo o ng salita, at pangatlo sa kanyang ginawa na mga himala. At itong si Felipe, sinasabi pa rin niya sa ating Panginoon na, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Anong sinabi ng Panginoon? Kahit tagal na ninyo akong kasama, hindi pa nyo nakikilala ang Ama. Kung nakikita nyo ako, nakita ang Ama. At ito yung napakaganda na sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 10, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan. Pater in imoy, ang Ama ay nasa akin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon kay Felipe, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 11, na kung hindi man maniwala si Felipe, maniwala siya sa mga ginagawa. Ginagawa, erga auta. Ang erga auta, ginagawa ng Panginoon. Ito yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Ano po yung mga himala na yun? Una, ang mga himala na hindi kayang gawin ng ordinaryo na tao. Ang mga bulag ay makakita. Ang mga lumpo at mga pilay ay makalakad na. Ang mga kitungin, sa isang salita lang niya, ay malinis na o gagaling na. Ang mga patay ay kanyang binuhay. Ang mga pagkain na kahit kukunti ay pinarami niya upang makakain ang lahat. At mabusog pa at higit pa, mayroon pang sobra. Ang paglalakad niya sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang bigla na lang pagdating na kahit nakasarado ang pinto, makapasok siya. Hindi kayang gawin ng ordinaryo na tao. At siya na nga ang hinintay na Mesiyak o hinirang ni Yahweh na sinasabi sa mga propita, lalo na kung tingnan natin sa aklat ng propita Isaiah, Kapitulo 61, verso 1 hanggang 2, na darating ang hinirang at ibig sabihin yung Mesiyas at siya ay magpahayag ng mabuting balita at ang mga bulag ay makakita na, ang mga pilay ay makalakad na, ang mga nakukulong ay palayain na at ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Itong pagpahayag sa kabutihan ng Diyos, ito yung pinapahayag ng ating Panginoon sa lahat ng mga tumatanggap sa Kanya. Pero sa mga nagtakwil sa Kanya, ang mga Hudyo, at hindi siya tinatanggap, sila po ay hindi parusahan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dumating siya, hindi upang maghatol at magparusa, dumating siya upang magligtas. Pero ang maghatol at magparusa sa kanila
ay ang kanilang kawalan ng pananalig at ang kanilang pagtakwel sa ating Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas o siya ang Kristo. Paano ito sa bagong buhay natin? Sa bagong buhay natin, ang ating debosyon sa ating Pong Hesus Nazareno ay napakalakas din. Tingnan mo naman na halos kahit na sobrang init, o dili kaya mas kitag-ulan, o kahit na anong mangyari, ay nagpunta pa rin ang lahat ng maraming tao pupunta dito sa Basilica Minor, pambansang dambana ni Hesus Nazareno. Ganon ang pananalig, ganon ipinapahayag ang pag-ibig sa ating Pong Hesus Nazareno. Ganon ang debosyon ng mga deboto ng ating Pong Hesus Nazareno. Lahat po ng mga may debosyon sa ating Panginoong Hesus Nazareno, pumalakpak ng malakas pa upang ating matanggap ang mga biyaya mula sa ating Poong Hesus Nazareno. Ito ang magpahayag sa atin na tinanggap natin siya. Pero gaano ba tayo tumatanggap? Mayroon pong iba't ibang antas sa pagtanggap. Mayroong tinatawag na pagtanggap na superficial, na kung saan tinanggap natin siya dahil may debosyon tayo sa Kanya. At lagi tayong lumuluhog, lagi tayong nananalangin sa mga biyayang ating matanggap. Yun ang unang antas. Pero mayroon pang kasunod na antas, ang medyo malalim ng kunti. Ito yung ating pagmamahal sa ating Pong Hesus Nazareno na hindi lang sa ating mga debosyon at sa mga dasal. Talagang katanggap-tanggap natin siya sapagkat ating isinasabuhay ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang salita na tinuturo. Kaya pagdating sa bahay o kahit saan man kayo pupunta, makikita ng mga tao na ikaw ay Kristiyano sapagkat ikaw ay gumagawa ng mabuti at ang ugali mo ay may kabutihan at ikaw ay para sa kabutihan ng lahat. Ikaw ay nagtuturo sa iba kung paano magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa na kagaya ng pamahal sa sarili. Ito yung mas medyo malalim na antas. At ang mas malalim pa na antas ay tinatawag nating marturya. Marturya mula sa salitang Griego na pagsasaksi. Kaya mayroon tayong salitang Tagalog na martir. Ibig sabihin, maging martir. Handa tayong mag-alay ng buhay. Ipahayag lang natin ang ating pananalig sa ating Pong Hesus Nazareno. Handa tayong mag-alay ng dekalidad na panahon. Lahat ng mga kakayahan natin o anumang mga natanggap natin mga material na biyaya. Handa tayong mag-alay sa dekalidad na paraan sapagkat hindi lang napakalaki ang ating debosyon sa ating Pong Hesus Nazareno. Napakalalim ang ating pananalig sa Kanya. Napakasigla ang ating pagmamahal sa Kanya. Napakatindi ang ating pagsasaksi sa ating panampalataya sa Kanya. Yun ang ating sundin. Ang napakalalim na pananalig sa Kanya na tinatanggap siya. Kaya makikita natin na ang Diyos na Ama ay napahayag sa ating Panginoong Hesus Nazareno sa Kanyang mga salita. At kung nakikita natin siya, nakikita natin ang Ama. At kung nananalig tayo sa Kanya, damang-dama natin ang ating pananalig sa Diyos na Ama. At ang ating pananalig sa Kanya ay nariyan rin ang Espiritu Santo. Na ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay siyang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang kumikilala sa ating Pong Hesus Nazareno, upang manalig pa sa ating Pong Hesus Nazareno, upang maging marubrob pa ang ating panampalataya sa Kanya. At sa ganon, ang ating Panginoong Diyos ay makilala natin na personal na Diyos. Na pagpasok natin dito sa simbahan, damang-dama natin siya na ating kaibigan. Damang-dama natin sa ating pananalig na siya ang magbibigay buhay na ganap at ikasiya siya. Sapagkat nagiging mahalaga siya. Nagiging personal siya na kaibigan. Hindi lang ating tagapagligtas at Panginoon. Siya ang pumapanginoon sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating isipan, sa mga tahanan,
sa mga opisina, sa mga kalakalan, sa mga paggawaan, sa mga sakahan, o kahit man saan tayo, ang Poong Hesus Nazareno, ang Diyos, ang siyang pumapanginoon. Naway, siya nga, hindi lang ang pumapanginoon, siya ang maghatid sa atin ng saysay at kabuluhan ng ating buhay na wala na tayong hahanapin pa liban sa Kanya. Sapagkat tayo ay hindi niya iiwanan, hindi niya pababayaan, hindi tayo ilaglag sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos.